Okay, for today's video, magluluto po tayo ng ginataang bilo-bilo. At ito nga po, bumili lang po kami ng glutinous rice. Ito po gagawin nating bilo-bilo. Dito po kasi sa amin ay walang gilingan ng malagkit. Mas maganda pa rin po sana kung giniling na malagkit na bigas ang gagamitin natin. Pero wala po tayong giniling na malagkit na bigas, kaya ito po ang ginamit natin. Hindi po namin lahat nilagay ang glutinous rice. Nagtira lang po kami ng 1/4. At nilagyan po namin yan ng 1 tasang tubig. At minekos-mekos na po ni Mrs. Yan po. Kailangan po yung texture niya po ay hindi masyadong malabnaw at hindi rin masyadong makunat. Yung sakto lang po. At ito nga po, habang nagme-mekos-mekos ang aking asawa, nagbalat na po ako ng kamote. Yan po ay kamoting baging kung tawagin po sa amin sa Bulacan. Hindi ko lang po alam kung sa ibang lugar kung ano ang tawag dyan. Comment nyo na lang po sa akin dito kung ano ang tawag sa inyo nyan. Para malaman din po natin kung ano pa ang ibang tawag sa kamote na yan. At eto nga po, nagbilog na po ng glutinous rice si Mrs. Naglagay lang po muna siya ng konting mantika sa kamay para po hindi dumikit sa kanyang kamay ang gagawin nating bilo-bilo. Pag kayo naman po ang nagbilog na to, nasa inyo na po kung gaano pong kalaki ang gusto nyo. Kayo na po ang bahala. At habang nagbibilog po si Mrs., ako naman po ay naggayat na ng kamote. Para po habang nagbibilog si Mrs., ako naman po ay naggagayat ng kamote. Pagkatapos niya po, ay tapos na rin po ako maghiwa. Magluluto na lang po. Yan nga po ang ginawa ko sa kamote. Ginawa ko lang po siyang parang dice. Medyo maliliit lang po para madali siyang maluto. Pero nasa inyo pa rin po kung gaano gagawin yung hiwa. Kung pambenta nyo po, okay lang po yung ganyang kalaki. Pero po kung kakainin lang ng pamilya nyo, pwede nyo po laki-lakihan. Pero po ako, pangkain lang po ng pamilya namin yan, ganyan lang po ang ginawa kong hiwa para madali siyang lumambot. Share ko na rin po sa inyo. Sa amin po sa Bulacan, ang ginataang bilo-bilo, ang tawag po sa amin dyan ay palarus dos. Yun po ang isang tawag sa amin dyan. Sa inyong lugar po, may iba pa po bang tawag dyan sa ginataang bilo-bilo? Paki-comment nyo na rin po sa akin kung ano po ang tawag sa inyo yan. Comment nyo na rin po yung lugar nyo para po alam namin kung ano ang tawag sa inyong lugar ng ginataang bilo-bilo. Yan po at nahiwa ko na po lahat. Ito nga po at magre-ready na po tayo sa ating pagluluto ng ginataang bilo-bilo. Yan po ang ating sangkap sa ating ginataang bilo-bilo. Ito nga po at binuksan ko na ang ating kalan. At sinalang ko na rin po yung ating gagamiting kawali. Una ko nga pong nilagay ang ating pangalawang gata. Ito po yung pangalawang gata ng ating biniling nyog. Papainitin ko lang po ito ng konti bago ko po ilagay ang ating kamote. Yan nga po at medyo mainit na. Ilalagay ko na po ang kamote at ang ube. Ilulubog lang natin ng kamote sa tubig gamit ang ating sandok. At ito ay papakuluin lang ng konti. Pagka kumukulo na po, ilagay na natin ang saging. Ito po ay saging na saba. Mas maganda po kung meron po kayong kasirola o kalderong malaki. Doon nyo po ito lutuin. Wala po kasi tayong kasirola o kalderong malaki, kaya dito po niluto sa kawaling malaki. Ilubog nyo lang din po ang saging at pag kumukulo na po, haluin nyo lang po ng konti at magdagdag na rin po tayo na 1 tasang tubig. Hintayin po natin itong kumulo pagkasali natin ng tubig. At pag kumukulo na ang ating binilog na glutinous rice, kung umabot nga po pala kayo sa bidyong ito, ibig sabihin po nagustuhan nyo po ang ating video. Kaya po mag-like na po kayo. At kung hindi nyo naman po nagustuhan ang ating video, pusuan nyo na lang po para naman hindi masyado masakit. Pakishare nyo na rin po at mag-comment po kayo kung ano ang susunod nating lulutuin. Ito nga po kumukulo na, ilalagay na po natin ang ating sago. Huwag nyo nga po pala itong hahaluin kasi po malulusaw po ang ating ginawang glutinous rice na bilo-bilo. Hindi po siya magbubuo. Kaya po konting halo lang, baliktarin nyo lang po para lang po lumubog yung ating sago at okay na po yan. At magdagdag na rin po kayo ng asukal. Naglagay po ako dyan ng 2 cups ng asukal. Nasa sa inyo po kung anong gusto nyong tamis. Tikman nyo lang po at kung kulang, magdagdag na lang po kayo. Sa amin po okay na po yung tamis na yan. Yan po, halu-haluin ko lang po ng konti. Kitang-kita nyo po ang ganda ng ating bilo-bilo dahil sa ube.
ilalagay ko na po yung ating kakanggata. Ito po yung pinakagata ng nyog. Bumili lang po kaming dalawang tig 35, pinapiga namin, at ito na po yung gata. Mas maganda po kasi pagka nyog talaga, mas masarap. Pinakulo ko lang po yan ng 3 minutes. After 3 minutes, yan na po ang ating ginataang bilo-bilo. Yun o, itsura pa lang, mapapaulit ka na. Sabi nga po rito sa Tarlac, manyaman eh. Yan na po ang ating ginataang bilo-bilo. Taster, attack! Thanks for watching. Pakishare nyo rin po yung ating video. Yun o, dumale!